Magandang araw sa inyo mga kapugi. For today's video, nag-aani na pala kami ng pinya at nag-asikaso ng aming taniman. Tapos ay nagluto kami dito ng merienda at panangalian. Sipag at syaga lang ang puhunan, bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito, ay lagi kang talo. Hindi pa sumisikat ang araw ay nandito na kami ni Bianan sa aming kubo dahil maaga kami mag-aani ngayon ng pinya mga kapugi. Masarap kasi mag-aani pag sobrang napakaaga dahil hindi mainit at presko pa ang paligid. Si Bianan lang ang nagpipitas dito ng bunga ng pinya at ako naman ang tagatambak dito dahil hindi ko pa naman kabisado kung hinog na o hindi pa ang mga ito. Pero si Bianan ay sobrang kabisado niya na ito dahil matagal na siya nagtatanim ng pinya dito sa bundok. Sa pagtatanim, ito yung napakasarap gawin. Yung inaani mo na ang pinagtiyagaan mong tinanim, hindi man ito maramihan, at least napapakinabangan na namin. Masarap tingnan yung mga pinaghirapan ni Bianan ay hindi nasayang. At dumating na rin dito si Bianan kong babae para mag-asikaso din ng iba pang mga taniman. Maya-maya din ay darating din ang aking asawa dahil bumili lang yun ng isda para sa aming pananghalian. At tuloy-tuloy lang ang pag-aani namin dito ni Bianan. Hindi naman namin inubos lahat dahil ang iba ay hindi pa naman hinog. At sunod naman namin anihin ay itong area na aking tinuro. Inantay lang ito ni Bianan na anihin lahat para kapag wala na itong mga bunga ay kanya naman itong aalisin lahat ng mga puno ng mga pinya. Dahil sa area na ito ay medyo mapatag pa mga kapugi, kaya ang balak niya ay ibang tanim ang ilalagay niya dito dahil ang pinya kahit saan mo ilagay ay tutubo, kaya sa gilid o pinakadulo niya lang ito itatanim. At kung napansin nyo dito ay may mga korona kami ditong nakuha na nakausli dito sa bunga ng mga pinya. Amin lang itong iniipon dahil itatanim namin ito kapag may area ng pagtataniman. Tapos dito naman sa area na ito, inaantay lang din makuha lahat ng mga bunga para amin naman din aalisin. Unti-unti na rin itong nililinisan ni Bianan para taniman pa ng iba pang mga gulay. At tatapos na kami dito mag-ani dito banda sa area na ito. Sunod naman kami ay nag-ani dito malapit sa labas ng aming kubo. Kunti pa lang naman ang nakuha namin dito dahil ito pa ang huling itinanim ni Bianan at tinambak na namin dito sa isang lugar para amin na itong isilid sa sako. At ito na lahat ang una namin na harvest mga kapugi. Natuwa kami dito dahil karamihan sa mga bunga ay mga malalaki at wala kami dito nakuha ang kinainan ng mga peste. Halos lahat ay magaganda at pwedeng maibenta. At unti-unti na namin dito isinilid sa sako. Mahirap na baka mamisplace na naman na hindi namin namamalayan. At nang natapos na kami dito sa paglagay sa sako, ay nag-asikaso naman kami sa paglagay ng gagapangan ng tanim naming sitaw. Nagputo lang ako dito ng kawayan para pagrelyuhan ng ating ilalagay na tansi o nylon. At dito lang ako kumuha ng nylon sa dating pinagagapangan ni Bianan ng ampalaya. Hindi niya lang ito niligpit kaagad para pag kailangan namin ay mabilis lang ito makuha. Ito yung lagi namin ginagamit kapag nagtatanim kami dito ng mga gumagapang na mga gulay katulad ng sitaw at ampalaya. At dandaan lang ako dito sa paglalakad habang kumukuha ako ng tansi o nylon dahil maganda na ang tubo dito ng aming tanim na melon. At nang natapos na ako sa pagkuha ng tansi o nylon ay akin naman itong inilagay sa tanim naming sitaw. Itinali ko lang ito sa pinakaibaba para malagyan namin ito ng sinulid mula sa ibaba hanggang paitaas. Tapos yung mga kawayan na aking tinalian ay dati pa itong ginamit nung nagtatanim pa si Bianan ng ampalaya. Di niya rin ito inalis dahil alam niyang tataniman pa ito ng sitaw. Diba ang galing ng diskarte mga kapugi? At bawas na rin ang trabaho at pagkuha ng mga materyales. At habang naglalagay ako dito ng tansi o nylon ay sinusundan naman ako ni Bianan kong babae sa paglalagay ng mga sinulid. Ipinasok ko muna ang mga pinya dito sa loob ng aming kubo dahil nagbabadya ng umulan dito mga kapugi. At kakarating lang din dito ng aking asawa at nag-aasikaso naman kaagad siya dito ng aming merienda ngayong umaga. Pero parang almusal na rin ito dahil hindi pa naman kami nag-almusal at nagkape pag-akit namin dito sa kubo. At malapit na bumagsak ang ulan ngayon dito mga kapugi. Kaya nagtigil muna kami sa pag-asikaso ng mga tanim at ipinasok yung mga bagay na hindi pwede mabasa katulad nitong lamisa na nilagay ko muna sa ilalim ng aming kubo habang ang aking asawa ay nagpapainit dito ng tubig. At napansin kong madilim ang loob ng aming kubo ay akin naman itong inilawan. Tapos ay nagsimula na ditong bumagsak ang ulan pero ayos lang, maganda nga ito para madiligan ang aming mga taniman. At habang umuulan ay nagkakape kami dito ni Bianan. Tapos nung medyo tumila na ang ulan ay nag-asikaso na dito ang aking asawa ng pamerienda at turon ang kanyang lulutuin dito. Tapos ang kanyang gagamiting saging ay lagitan na tinatawag namin dito. Hinati niya lang ito sa dalawa at kumuha na rin ng wrapper para gagamitin pambalot dito sa saging. At isang kalahati ng saging ang kanyang nilagay para sa isang turon. At nang natapos na siya dito magbalot ng saging ay kagad niya naman na itong isinalang sa mainit na mantika. At antayin mo lang itong mag-golden brown para malaman mong luto na ito. At nagpatuloy naman dito si Bianan kong babae sa paglalagay ng mga sinulid. At natapos na dito sa pagluto ng turon ang aking asawa. At kumain na kagad kami dito habang mainit pa. Tapos ay nagkukwento
nagkwentuhan na rin habang nag-aantay na tumila ang ulan. Pabugso-bugso kasi ang ulan dito mga kapugi. Biglang lalakas, maya-maya bigla na namang hihina. Kaya hindi na kami nakapag-asikaso ng maayos dito sa aming mga tanim. Katulad nitong si Bianan ay pinilit pa rin magtrabaho kahit maulan. Pero maganda na rin dahil nabasa ng lupa na aming pinagtataniman. Lumipas ang oras at tanghali na naman. Kaya nagluto na kami dito ng aming pananghalian. Nagprito kami dito ng isda para amin itong sasabawan. Scabeche daw ang aming lulutuin dito mga kapugi. Sariling version naman ang pagluto namin ito dahil maraming kulang ang paglalagay namin ng mga rekado. Pero okay lang din naman kayo kakain ito. Nagpainit muna kami dito ng mantika at nung mainit na ay sinunod na ang bawang at sibuyas at nung nagsawa na siya ay sinunod na naman yung luya at nung napagod na siya sa paghalo ay nilagyan niya ito kagad ng nilagang tubig. Sinunod niya naman ang asin at paminta. Di nagtagal sinabay niya din ang seasoning at nang kumulo ay binabaran niya ito kagad ng pinya bago niya ito tinakpan. Nung pagbukas niya ulit ay amin na itong nilagyan ng pritong isda. Hinalo-halo lang ito ng saglit bago ito lagyan ng atsal. Nung napansin namin na kunti ang sabaw ay amin itong dinagdagan para hindi masayang ang okra ay amin naman itong isinama at ito na ang aming sariling version ng pagluto ng escabeche mga kapugi. Pinya lang ang ginawa namin pampatamis at pampaasim at hindi na kami naglagay ng pampalapot sa sabaw. Kung ano lang yung available, yun lang ay nilagay namin. Ito yung advantage kung may sarili kang tanim. Nagagawan mo ng paraan kung may kulang sa pagkain. Ang maganda pa dito, sariwa at masustansya pa ang iyong inihain. So paano mga kapugi at mga kaganda? Kain po tayo. Sa mga nakaabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless sa inyo lahat. Shoutout pala kay Mel Mariano Saclayan, from Marcos Ilocos Norte, Sitio North Coripat, kay Bel Ramos Doms, kay Erna Acebron Victorino, mula sa bayan ng Palapag, Northern Samar, kay Dave Midnight Phantom, at sa mga 59 lang Center of the Philippines, kay Rayleigh Macataw, kay Narciso John Marco, from Antipolo City, Rizal, kay Eileen Laot Huben, sa Family Huben at saka Family Biranya, dyan sa Barangay Banawang Kasiguran, from Paranaque City, kay Metal Bullet from Saudi Arabia, kay Joanne Hosni, kay Freddy Badua, from Aliaga, Nueva Ecija, kay Lorna Lourdes Madulura, kay Dexter Kialkial, kay Herbert Mercado, from Pampanga, at kay Mama Elsa na nasa Huban, Sorsogon, kay Laikami Tristan Orprecio, from Santiago City, Isabela, kay Estrella Balang, from Bagong Silang, Caloocan City, at kay Efren Lustado. Yun lamang po mga kapugi, maraming salamat.